beloved, Boss Mike Cervera. Na mga ebidensya ang Nako! umano'y bagman ni Vice Ito na mga kababayan ko, makinig na kayo ha. Itutuloy-tuloy na natin to ha. Itutuloy-tuloy na natin. No? Ito na. Mga kababayan ko, pasok! May hawak daw na mga ebidensya ang umano'y bagman ni Vice President Nako! Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. Nako, yari na mga kababayan, lalabasan na ho pala ng ebidensya. Akala ko naman kung ano yung lalabas na mga kababayan ko, ebidensya pala. So yan na nga mga kababayan, sabi nga ni Ronnie Di Guzman, subscribe na po tayo. Konting-konti na lang mga kababayan, abay 300 na tayo. Siguro kung hindi ako naglalamierda, matagal na tayong 300,000 subscriber na. Ano? Sa loob lang po yan ng isang taon natin na nakuha mga kababayan ko. Isang taon lang natin nakuha yung pong 250,000. Diba? Bilis ano? Sino ang pinakamatagal dyan? Diba? Kaya wag na kayong magtaka kung bakit naiinggit ang ilan. Dahil yung mga inggit na yan, panahon pa ng dinosaur, nagbablog na yung mga yan. Eto na mga kababayan ko. Ano yan? Tuloy-tuloy na tayo, Boss Mike. May hawak daw na mga ebidensya ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. Ayon yan kay ML Party List Representative Laila De Lima. Sa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kamakailan lang, lumutang ang sworn affidavit ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Mabibigat ng kanyang alegasyon laban sa bise. Gaya ng kandidatura raw ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Noong December 8, nakausap daw ni Madriaga sa kulungan si Pamilyang Liberal Party List Congressman Laila De Lima. Nako po! Huli ka, Buday! Okay na ha? Yari si Buday dito, mga kababayan ko. Yari. Alam nyo ha, malamang si Buday ngayon. Ninenervyos na ng gusto yan. Kaya huwag kayong magtaka kung minsan magla-livestream at magmumura uli. Ano? Huwag na kayong magtaka kung magla-livestream tapos magmumura. Mumurahin na naman lahat tayo. Sabi ni Buday, inang-ina niyong lahat. Gaganong-ganon na naman, sa sobrang stress niya. Gaganong-ganon na naman niya, Ako pa rin ang presidente sa impyerno. Gusto ko bang putulin ang liig niya? Ganon pa. Diba? Magpaganon-ganon pa si Sara. Tapos mga kababayan ko, itatapon daw sa West Philippine Sea si Apo Lakay, Ayun, nagalit ang mga loyalista. Diba, no? Yun po yun eh. Pero ngayon, eto na. Meron hong isang nagngangalang Manong Ramil na talaga hong ready na ibunyag ang kanyang nalalaman at kausap nga po itong sila Laila De Lima. Ayon kay De Lima, sinabi ni Madriaga na mayroon siyang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga alegasyon laban sa bise. I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na magsusuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa'yo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa'yo, maski si... Alak ka pa, pati daw si dating Digong. Wow, very clear na, Mike. Kita, guwapo. Partida yan, antok na antok pa ako. Hindi katulad ng iba, mukhang puyat na kabayo.
Kita nyo naman mga kababayan ko Pagod ako. Oo, ayan na. Naghahang na tuloy si Dilema. Pagod po ako kasi nga galing ako ng studio dahil may in-interview tayo. Si Secretary lang naman, di ba? Secretary Henry Aguda, sir. Opo Ito po yung sinisiraan ng ilan na gusto po yata palitan. Ano po? Yung kapalit naman na tinuturo ayaw naman. Oo. Sila po yung in-interview natin. Totoo naman yung ating mga tinanong na ito ngayon pinaparatangan na nagnakaw at nag-insert din daw. Sino nakapanood nun? Sino nakapanood nun, mga kababayan ko? So, yan po ay ang opisina ng ng DICT. At ang ating bisita po roon ay wala na pong iba kundi yung Secretary Henry Aguda. At siyempre sinamahan po ng kanyang undersecretary. At ang chairman ng isang komisyon na kung saan siya po ang namumuno sa pagbawi ng mga ari-ari ang na-praise ng mga magnanakaw. Maraming salamat po sa inyong dalawa, sir. Sir, Attorney Yusek Renato Paraiso at kay Secretary Sir Henry Aguda. Yun! Diba? Iba na, no? Dati, mga kababayan, mga ini-interview natin, yung mga... Ayoko magsalita, makakasakit ako ng damdamin. Ngayon, mga kababayan, mga ini-interview natin, Yusek, Senator, Secretary, Undersecretary, di kalibre na abogado. Nako, mga kababayan ko, di ba? Iba na. Tapos, yung mga inggit na inggit dyan, Siyempre, babanat yung mga yan, di ba? Babanat sila na, ay, ganyan ganito. Uy, ano ba yan? Ano ba yan? Alam nyo, hindi ko naging ugali yan. Yung mainggit sa kapwa. Oo, pinanganak ako kasi, mga kababayan, na walang kambal na inggit. Di ba? Yung iba, mga kababayan, tumanda na sila, inggitera pa rin, Hindi nakakabuti yun. Pachuchay, Elena Capistrano, Tamaro. Di ba, solidad ko na Marian Tomas? Kininadakit hindi ka gwapo doon Sa luma na yun. Hindi ka alam, tawag doon kung front, video ba? Yung pinapakita bago ka mag-start. Ano ba yun? Oo, di ba, mga kababayan, Iba na tayo ngayon. Kaya nga yung mga bitter na, pait na para bang tinubuan ng ampalaya sa mga pagmumuka. Hindi na nila alam kung paano pang gagawin para makahabol. Diba? Wala na, mga kababayan. Finish na. Mahirapan na sila. Sabi dito ni Arnold Lopez, pang Netflix na video mo, boss. Iba na Iba. Nako sabi ko nga sa'yo, ang dami na naming mga papa-endorse, bawal naman. Sabi namin, dito na lang sa aming sa aming channel. Wag na sa Bingador kasi bawal. Hindi, gusto namin sa Bingador kasi gusto namin, kapag binigay namin kung sino yung bisita nyo, bibigyan din namin, tapos ipopromote. Naku. Mahirap yun. Sali patience, mahirap yun, di ba? Ipalabas na ang info ni Madriaga, yun na nga. Labas yun na! Sara, tumatawag sa'yo. Itong Colonel Nola, susuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa'yo. Maski mismo nga si
dating Pangulo tumatawag sa'yo, maski Nako. si VP Sara tumatawag Oh, tumatawag daw si Digong, si Sara Duterteng Baliw, tumatawag din. Sino pa? sa'yo, itong Colonel Nolasco Hmm. tumatawag sa'yo. Ang lakan, daming tumatawag sa Colonel Nolasco, sino pa? Sila Chika, tumatawag din. Grabe, no? Ang dami, no? Marlon Bautista. Uy, si Herbert Bautista, laging tumawag sa akin nung isang gabi yun. Oo, kinongratulate tayo ni Herbert Bautista. Si Bistik ba? Ito na. Mark Anthony Rohel, kaya pala gwapo. Tayo, Boss Mike, kasi wala tayong inggit. Oo. Alam nyo, mga kababayan, wala talagang inggit sa katawan ang gwapo. Bakit ka naman may inggit? Ang mga inggitero, yung mga malalaswang itsura. Gusto nyo ng isang halimbawa? Titigan nyo yung mukha ni Norman Mangusin. Ganon. No. Tuloy. Instruction, ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. Bago nito, nakatanggap daw si De Lima ng sulat mula kay Madriaga. May petsa itong November Ano ba yan? Sige, para sa kaliwanagan ng lahat, tanong ni Legaspi, Mike, anong ibig sabihin ng Bengador? Doon sa fifth floor, merong naimbento. Salitang na-imbento na ang pangalan ay Bingador. Salitang bebenga sa root word na benga. Gets mo na? Kapag sinabing benga, daig mo pa sinampal ng 5 beses. Oo. Di ba? Oo. Salitang kanto nga daw eh. Alam mo na? Benga tira. Kaya yung iba tawag naman beng bang. Alam niyo yung beng bang? Oo, ibang tira yun ha. Ibang tira naman yung beng bang. Alam niyo na ngayon ha. Alam niyo na ha. Alam niyo na. Mag-like na lang kayo, mag-share kayo, sabi ni Ronnie Di Guzman, Buti pa si Ronnie Di Guzman, Sabi Lucky Girl, ang pangit naman nung Mangusin na yung Boss Mike, kaya nga magandang halimbawa para sa isang pangit na tao Di ba RB Astrid, At ambot sa imong lubot. Ito na. So pinakita na po yung mga sulat na mga mensahe para po kay Laila de Lima, para po manghingi ng tulong, para po sa kanyang kalagayan, sapagkat sabi nga nararamdaman niya na ipaliligpit na. Di ba? November 17. Ipinadala raw ito ni Madriaga kay De Lima sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Dito, nagpapatulong daw si Madriaga sa kanyang mga kaso. Na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Nako, yari na. Siyet naman, Bengbangdor daw. Uy, mga kababayan, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Alam niyo, kahit pagod ako at alam niyo na kahit hindi ko oras to, mapasaya ko lang kayo, okay na ako. Diba? Diba, Jess TV, Sige na! Maring Linda, like na muna. Catherine Galpo, mag-like ka muna. Ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing Ayan na. somewhere in Mariveles
Bataan. Oh, Ayon yan kay na. De Lima, dapat silipin ng Office of the Ombudsman ang mga aligasyon ni Madriaga dahil seryoso at mabibigat ito. Dapat din daw masiguro ang seguridad ni Madriaga sa kulungan kasunod ng kanyang naging salaysay. Oy, sabi rito ni, of course, manigas ang mga boblets. And, nget pa, nako. Especially mga DDS, sabi ni RB Astrid. Oo nga. Our beloved Boss Mike Cervera.